Hello guys! For today's video, nakikita nyo ba yung mga magagandang dahon na yan? Yan ay ivy gourd leaves. So, ano yan, may mga bagong usbong na young tender leaves. So, kino-compare ko siya sa old na. Yan, ito yung old. So, yung katabi niya, yun yung mga young na leaves. So, napakalaki ng difference ng old na leaves sa bagong usbong. Yan, no? Nag-usbongan sila kung saan-saan. Kasi itong aking, ayan pa siya. Itong aking pathway, ayan, nakikita nyo. Talagang ginawan ko ng compost yan. Ginawa kong lagyan ng compost yung buong pathway na yan ng aking munting hardin. So, yan, nakita ko sila. Yan, nag-usbungan talaga yung maliliit na dahon. So, imbis na bunga, yan siya, umuusbong na lang siya sa nodes. Yan, every nodes nag-uusbong yung mga ganyang maliliit na, young tender leaves. So, parang, ang nangyayari is, siguro yung na-absorb nila na nutrient doon sa compost na nilagay ko is more on nitrogen. So, pagka more on nitrogen yung na-absorb nila, ang ipoproduce nila is puro leaves lang. So, kaya naman hindi siya nagkakaroon ng fruit. Yung kulay green na parang maliit na pipino. Meron nakikitang pailan-ilan. Yan yung ugat niya, tingnan mo. Kung saan na siya nagsuot. So, merong maliliit siyang bunga na parang pipino. Merong pangilan-ngilan ako nakikita. So, ang nangyayari, mas marami siyang leaves sa ngayong panahon na ito. Pwede pala yun kapag kung ano yung na-take nilang nutrients, yun yung kanilang ibibigay. Parang ganon. So, kapag fruiting stage na siya, dapat pala yung matatanggap nilang nutrient is like, potassium, mga ganon-ganon. So, it's more of nitrogen kasi kaya puro gulay, which is good naman. Kasi nga, I love greens. Yan, tingnan mo yan, sa isang nodes, bigla siyang tumutubo ng isang cluster ng young tender leaves na ivy gourd. Imbis nang tutubo yan is fruit. Yan, tignan nyo. Isa siyang cluster ng young tender leaves. So, pwede mo siyang i-harvest ng ganyan, ng isang cluster. At pwede mo siyang ihalo sa mga, halimbawa, kakain ka ng noodles, pwede mo siyang as gulay sa noodles. Katulad nga kanina, nag-noodles ako, inilagay ko siya, yun yung pinakagulay. Kasi itong na to, yan katulad niya, imbis na fruit, isang cluster ng leaves na maliliit na tender ang lumabas. So, more on, vegetation siya ngayon, hindi fruiting. So, magandang bagay na rin yan kasi nga, I love greens. So, pwede ito ang aking i-substitute sa mga gulay ko na tinitake. So, ito galing sa aming hardin. Fresh from the garden. Nakakasigurong mataas ang vitamina na makukuha. Ayan na naman po yung mga dogs. Nagkahula na naman sila. Ang aming dog ay Dog Street dapat ang name. So, ayan po. Ang dami pa sa taas, Pero minsan sa tingin ko, gagawin ko, ikakat ko uli lahat ito. Kasi masyado na siyang malago. At hindi ko bubunutin yung ugat. Para mag-start uli siya ng panibagong growth. Tapos from new growth, anuhin ko na siya medyo para hindi siya maging ganyang kagulo, siguro aalagaan ko siya sa pruning. Yan, tignan mo, naglaguan na naman sila, Kailan ko lang yan pinrune, Napaka-invasive talaga. So, yun, meron namang umakit sa poste. So, ang nakakatuwa lang sa gulay na ito, kahit hindi mo alagaan, inaalagaan niya yung sarili niya. So,
malaking bagay sa mga tao na mahilig sa gulay ang plant na ito, itong ivy gourd plant. So, itatry ko din minsan na ilagay siya sa egg, sa scrambled egg. Parang igigisa ko siya na parang ampalaya, ganyan. Kasi, ito yan, nakikita niyo yan, yung puro compost yan. So, dyan kumukuha ng sustansya itong ivy gourd. So, yan bigla na lang siya nag-pop up dyan. May mga gamit ako dyan na pang garden. So, ayan yung pinaka nilabasan niya. Yan, di ba? Sa sobrang resilient ng plant na ito, kung saan siya sumusulpot. Hindi siya namamatay, hindi siya inaatake ng peste. Pasensya na sa magulo kong garden. So, pinakikita ko lang yung sobrang galing ng plant na to na talagang hindi masyadong pinapansin sa ating ayan yung isa pa niyang ugat, isang vine pala. Kapag ka naglabas ng roots yung vine na yan, yun, mas titibay pa siya, mas magiging matindi pa yung kanyang growth. So once na nagtap sa soil yung kanyang mga vines at roots, yan, mas magiging masyadong marami na. Napaka resilient ng plant na ito. Hindi man lang, wala kang pest ito Sa kapag kinain mo yung pinaka-plant niya, para siyang may konting pait, yung parang dahon ng ampalaya. So, ayan, naka-harvest tayo ng isang bowl. Ilalagay po natin yan sa ating noodles na lulutuin for lunch. At hindi na rin ako magsasaing. Parang ito na rin yung aking pinaka-lunch. Meron naman akong empanada. Yun na lang aking ila-lunch for today. Baka mamayang gabi na ako magsaing. So, yan yung aking noodles na nilagyan ng ivy gourd leaves. So, napakasimple lang. Isasama mo lang yung ivy gourd sa bandang huli na nung pagluluto mo ng noodles kasi madali lang siyang maluto. Actually, pwede mo siyang kainin raw. Ang lasa niya is parang lasang pansit-pansitan. Kung nakatikim na kayo ng raw na pansit-pansitan na yung para siyang ginagawang salad din. Parang damo lang din ng ligaw pero kinakain, ginagawang medicine. So, yun yung kalasa niya, yung young leaves na yan ng ivy gourd. Ganun ang lasa. Masarap. For me, masarap. Ewan ko lang po sa inyo kung bet ninyo. So, for me, it's okay. And, pasado sa akin. Kasi sa age ko ngayon, parang mas gusto ko yung mga, kahit hindi masyadong masarap, at alam kong makakatulong sa health ko, mas gusto ko yun. So, ayan na po yung ating lunch for today. Noodles na may ivy gourd leaves. Lalagyan ko sana ng itlog yan, kanya lang nakalimutan ko. So, as is na lang, at least may gulay na. Ang ivy gourd leaves pala is mataas ang vitamins A and C. So, at meron din siyang iron. So, kung mag-research kayo, napakarami niyang benefits. So, yan. At meron na akong kapares na empanada. Parang beef empanada yata yun. So, yun lang. Okay na. Okay na to. Diba? Sabi nga nung mami ni Miguel Tan Felix na si Miss Grace Tan Felix. O, diba? Naisingit ko pa. Okay na to. So, let's eat, guys. God bless everyone. Thanks for watching. See you on the next one. Bye. Let's eat. Yummy.